Sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo ritong mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Bamban Tarlac Mayor Alice Goo humingi ng tulong kay Senator Chis Escudero. Porac, Pampanga Mayor Jing Capil muling ginisa sa Kongreso. Sumulat si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo kay Senate President Chis Escudero. Sa kanyang liham, humingi ng paumanhin si Mayor Alice Goo kay Senate President Chis Escudero kung nagkaroon man daw ng hindi pagkakaunawaan matapos niyang sabihin nung nakaraang linggo na tila pinag-iinitan siya ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian. Wala raw siyang intensyon pagsabihan o diktahan ang Senado kung ano ang dapat bigyang prioridad. Ang gusto niya lang daw ay magbigay ng suggestion base sa mga nararanasang problema sa Bamban. Dahil sa pagkakasuspindi niya, humingi ng tulong kay Senator Chis Escudero para hindi mapapabayaan ang mga taga-Bamban. Wala namang binanggit si Alice Goo kung susuko na siya sa Senado, pero umaasa siyang mabibigyan ng pagkakataon na maipagtanggol ang sarili sa tamang forum. Sigurado raw si Goo na naiintindihan ni Senator Escudero na isang abogado ang kahalagahan ng presumption of innocence. Naiintindihan naman daw ni Senator Escudero ang kahilingan ni Goo, pero kailangan pa rin daw niyang lumantad. Dagdag pa ni Escudero, dapat ipagpatuloy ang pagdinig sa Senado dahil tiyak na maisa sa katuparan ang iniutos na puguban ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala na rin daw balak si Escudero na sagutin pa ang sulat ni Goo at muli ring siniguro ni Senator Escudero na ligtas si Alice Goo kapag dumalo siya sa pandinig sa Senado. Kapag nagpakita na raw siya ay pwede nang bawiin ang kanyang arrest order. Matatandang sa isang pahayag noong July 18, naglabas ng salubin si Goo tungkol sa pagtutok sa kanya ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Gatchalian, kung saan inapila niyang mas marami pa umanong mga problema ang Pilipinas na dapat bigyan ng pansin. Kinabukasan noong July 19 ay sinabi naman ni Senator Chis Escudero na walang karapatan ang alkalde na sabihan ang mga senador kung anong issue ang dapat nilang iprioridad. Karapatan niyang sabihin yan, pero unawain at intindihin niya na wala siya sa lugar na mamili kung ano ang pupuntahan at hindi pupuntahan base sa kanyang personal na ideya. Kung nag-issue ng warrant ang Senado, dumaan yan sa proseso. May pinagdaan ng mga rason din yan bago naman na-issue yung warrant. At saka bakit nga ba? Tuwing may mga ganitong usapin sa Senado, ang sinasabi palagi, parang di naman nabago yan, ay sa proper forum kitang haharapin. Narinig na natin yan, di ba? Tapos nung nag-issue ng warrant ang korte, hindi rin naman nagpakita ron. So, wag na tayo magulat kung sakasakali sa mga ganyang uri ng hirit at salita kaugnay ng hindi pagdalo sa Senado o sa pagdinigma ng korte kapag may naisampa ng kaso. Samantala, muling ginisa si Porac, Pampanga Mayor Jing Capil sa pandinig na isinagawa ng Committee on Public Order and Safety ng House of Representatives patungkol sa di umano'y pagmamay-ari niya ang 2 kondominium na nababanggit sa ilang mga nagsilabasang vlog sa social media. Ngunit ito'y tahasang itinanggi ni Porac Mayor Jaime Jing Capil na pagmamay-ari niya ang mga ito. Sa pagdinig, muling nilinaw ni Mayor Jing Capil na hindi niya naipatayo ang mga kondo nang siya ang maupo bilang alkalde ng Porac. Sa datos ng lokal na pamahalaan, naitayo ang mga kondo noong 2012 at 2015. Panahon na kapitan pa ng barangay si Capil. 2019 nang maihalal naman ito bilang alkalde ng bayan si Capil.
Malugod din umanong pipirma si Mayor Jing Capil ng isang waiver sa Anti-Money Laundering Council o AMLC upang isailalim siya sa lifestyle check. Okay, before I recognize Congressman Richard Gomez, allow me to ask some questions, kasi medyo there were a lot of documents that were submitted to this representation, and I wanted to explore lamang kasi in the last hearing nakapag-focus ako kay Mayor Capil. Mayor Capil, kasi I did allow you to deliver your opening statement and you have sent it to me. And as I was reading it, medyo meron akong tinamaan dito eh. Pagsasalitain kita, pero eto meron akong binasa dito. Eto, nakita ko to ngayon. Sinubmit mo dito sa opisina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi mo sa opening statement mo. A total of 12 raids have been conducted in POGO sites in Pasig, 2 sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, 2 sa Pasay, Bamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams, among others. And yet, kami po sa PORAC ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-approve lang naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-raid para sama-sama naman po kaming humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation? I'm sure they can contribute a lot too. Sinabi mo ba to? Opo, Mr. Chair. Oo, kasi nga medyo nakita ko rin yung mga timeline of key events that you have submitted to us. And during the hearing last time, I wasn't able to read this. And during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Opo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailan ka naupo bilang mayor ng PORAC? I was elected 2019, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that nung dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng Pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair. Bari, hindi lang nai-apply noon ng building permit at occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, Yeah. humingi lang sila ng building permit. Yes, Mr. Chair. As built. As built. Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Di ba? Yes, Mr. Chair. So in other words, sino nag-approve? Nung pagpapatayo ng building, dinatnan mo na. Although hindi po pina-approve nung last administration, na datnan ko na at pina-approve na po ng Whirlwind Corporation sa amin yan. Pero makikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements, and 2019 naman talagang legal po ang Pogo, kaya we approve, Mr. Chair. Yung from the time na nag-apply sila ng lono from our Sangguniang Bayan, and the permit, the mayor's permit. But would you agree with me, Congressman, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit, business permit noong January 2024, hindi ka na nag-issue ng business Yes, permit, di ba? Your Honor. So, closure talaga ang dapat noon di ba? But hindi mo talaga siya pinadlock? Alam mo, yun lang ang medyo, nakita ko yung mga sequence of events dito and I would agree with you, no? Para bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka, nakatayo na eh. Nakatayo Yes. na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Yung pinalitan ko po, si Mayor Carling de la Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng Pogo doon.
And even procure of buying of all these properties, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property nung dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying di ba? Siguro po nung inabutan ko na, approval of permits na lang sa akin kasi 2019 po yun na kompleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, hindi mo siya pinadlock no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Apo, meron po kasing proseso on padlocking, Mr. Chair. So ano yung mga proseso ng pag-padlock? Based po siyempre, I asked also my lawyers, yung padlocking daw po kung halimbawa restaurant, dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon, pwede mo siyang i-padlock. Pero in this case po, sila lang kasi doon, at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any Pero alam mo, Mayor Kapil, no? Yes. Kapag walang business permit yan, talaga dapat i-padlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. It's either, hindi ko alam kung kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Kapil, ang daming allegations sa'yo, ang dami. And yung may nakita, you have to explain this, no? And I know you can. I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw nadidiin dito being the mayor of the municipality of Porac, lahat sa iyong babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng lahat di ba? And if there are some clandestine or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin Opo. ayan, katulad. Mr. Chair, Yes. Yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung dalawang condo unit na yan. Diba na, bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basta-basta naniniwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit. And you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala. At meron ka din pinadala. And I want to clear your name in here, kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo ritong mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, chinyer namin sa BPLO namin. May application naman ng permit. 2012 pa po, hindi pa po ako mayor. Kapitan ako ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, etong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin. Sonamo Realty, Sonemo Realty Corporation. And are you willing to undergo on signing a waiver sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabing ikaw ang may-ari? Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan, na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC
I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po na at the age of 23, 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. Yes. Okay, so nung lumaban ka noong 2019, Apo. ilan kayo naglaban? Tatlo po kaming naglaban noon. Sino-sino ang mga nakakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Nagkalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon. Sa politika lang po. So, sino isang nakalaban nyo pa? Incumbent, 3-term vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Your Is it Honor. true, Mayor Kapil, that kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyo pong Pogo, walang access sa Porac? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is it true? Totoo po yan, Your Honor. Why? Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming Pogos. Siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac. Iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi man pansin ng Pogo dahil pero siyempre hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac. Pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Well, anyway, it is for my own appreciation, no? But later on, I'll be asking the members for a siguro mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw gusto muna. ko lang malaman kung yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. First class municipality po First kami. class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Mr. Chair, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And darating po tayo dyan, kasi ito, meron pa ako papakitang isang ito yung ito yung whirlwind. Siguro, pakita yung picture ng whirlwind. Kasi they applied sa SEC yung picture ng nung SEC. Before I recognize Congressman kasi napansin ko lamang po itong SEC, ito nasa whirlwind. Pwede bang isum na medyo? Kasi kung mapapansin po natin, sila may-ali ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, Mayor, ito yung may-ari ng lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari ng lupa. At sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. 1% lang kanyang contribution doon sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba? 58%. Xiang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Wu, 20%. Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of
Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino diyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, Mr. Chairman, sa ating mga members, it's really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yung property yan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din to. Yusek Gilbert. We need to find out. Itatasking natin ng PSA ngayon, malaman natin ilan ang birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong, at kailangan malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya. Philippine passport ba or Chinese passport? In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Siguro, Paok, meron kayong initial information about Cassandra. Do you have? Yes, Mr. Chair. Initially, the Porac Pogo Hub, sir, may preservation order na po yan, sir. As to the identity of Cassandra Ong, initially, sir, meron na rin po tayong info. So, what's the information about her? Hindi po siya, sir, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Roberto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. So, hindi na nila pag-aari yon. In other words, itong korporasyon na to, hindi nila pag-aari yan because they bought it illegally. Tama, Mayor Kapil? Mayor Kapil, going back to you. Yes, Your Honor. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Opo, siguro po, Huwag na tayo magpaligo-ligo eh. yun lang pong hindi namin inisyuan ng permit ng January 2024. It shows na talagang hindi po namin binibigyan ng special treatment, Your Honor. Kaya nung pang bago pa renade o pagka-raid po ng PAOK, wala na pong permit sila. Sabi mo talaga dito, po sa amin. Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, actually, bibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo? Bakit mo nasabi itong mga salitang ito? Kasi po, parang nasisingle out po ako na nag-approve lang naman ako ng legal business. Bakit ako lang po, di ba, 12 nga ang na-raid na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Di ba, from 400 down to 43, ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila dahil hindi na sila na-renew. Bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So, para makatulong naman po sila, baka mayroon po Mayor silang... Kapil, if I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Actually, kahit doon sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of Pogo. No. To those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang ang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng permit. At baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito, baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Kapil, ang list of canceled pogos na sinabmit na sa atin nung paman, di ba, last hearing pa eh. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs, especially yung mga honest talaga dyan.
what we are against, doon sa mga talagang nakinabang dito. Kung sila'y nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Diba? Chairman. And I'm still wondering, dapat andito sila ngayon, yung ating Mr. liga. Chairman. Sige, Congressman Arrogancia. Since our resource person is requesting na tama naman siya bakit siya nasi-single out at this moment? Ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee? Susunod na hearing natin, Mr. Chairman. Mayor Kapil, naiintindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag-waiver, lahat, pwede mong gawin, humaharap ka dito. Di ba? So, basically, wala ka ng lawyer. Di ba? So, andyan ang mga... We can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, di ba? Pwede mo sabihin sa amin. Pwede tayong mag-executive session. Pwedeng mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nanggagaling tong problema ng Pogo. Kasi kung walang in cahoots ang mga public official, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tingnan natin kung ano yung responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or... Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na raid din ng PAOK. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since pero nakita nyo naman po in any invitation, nandito po ako. Hindi ko po tinatalikuran yung invitation po from Senate, from Congress, from Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. For that, medyo pagpahingayin muna natin si Mayor Kapil, baka ma-recall niya mamaya. Mr. Chair, nakapadlock na ba? Ha? Nakapadlock na? Mr. Chair, sarado na yon. Actually, ang PAOK is taking over the place. I believe that PAOK, you have already taken the place, right? Yes, Your Honor. Ayun. So, hawak na nila yon. And with all these documents, no, kailangan natin malaman na yung Cassandra Ong is a Chinese. Kapag yan ay foreigner, basically, that property will be in favor of the government. Yes, In relation to PORAC, I believe the... Mayor Kapit? Yes, Your Honor. Pasensya ka na, Mayor. Narinig ko kanina yung hinaing mo kung bakit ikaw lang ang nandito at napapahirapan. I'm sorry. Thank you po. Tanungin mo yung chairman namin, bakit ikaw lang ang inibita? Wala po akong pakialam doon. Kaya, kayo lang po nandito, kaya pagtsatsagaan ko na pong tatanungin ko kayo. Mayor Kapil, may insinuations na, o kaya kung saan sa social media, na protector kayo po ng Pogo. At kayo po ay nanalo, umasenso dahil sa Pogo. What can you say about that? Katulad po nung sinabi ko, kung we're protecting, sana na-issue na ho natin sila ng permit nung January 2024. At tayo po ay, sabi ko nga po, at the age of 23, nagne-negosyo na po tayo. Bago po ako naging mayor, negosyante na po ako. Hindi ako naging mayor, then nag-negosyo, Your Honor.
Bakit po nung 2024 nyo lang na-issuean ng desist order yung kwan? Yung pong permit kasi nila, meron pa silang license sa PAGCOR. January 2023 po yung last issuance namin ng mayor's permit. Hanggang December 2023 naman po yung permit ng mayor's permit po. So for 2023, meron po silang permit from PAGCOR. Yes, Your Honor. Would that be correct, PAGCOR? Yes, sir, for the Thai court area po. Yes. Kasi darating po ako doon eh. Grand Palazzo Royal ang tawag doon sa 10 hectare na property, di po ba? And it is composed of 42, not 46 buildings. Yes, Your Honor. Yes, 42. 42. Oh. Siguro isang building lang doon ang para sa Pogo. Di ba, PAGCOR? Yes, sir. Bali po, wala po doon sa 42 buildings yung license po namin. Nasaan po yung license sa kwan ninyo na Pogo operator? Nandun po sa isang side po nung left side po, yung Thai Royal Court lang po. So, Mayor, isa lang yung building na kwan na ginagamit ng license Pogo operator. Yung operations doon sa ibang building, alam nyo po yung Pogo Hub, nandun po yung legal, nandun po yung illegal, nandun po yung scammers. Hindi nyo po ba alam yun? Ang alam po namin, under sila ng PAGCOR, with respect to PAGCOR po. Alam namin may license sila the whole area po. Kasi magkakatabi lang naman po. Yes, Your Honor. Narinig mo yung sinabi ni attorney? Isa lang operator ang kwan nila ron. Ang may license. Kasi kung alam po ninyo yung nangyayari dun sa loob, alam ninyo na walang lisensya yung ibang buildings, yung mga nag-ooperate sa ibang buildings. Nandun po yung kalintikan. Hindi nyo po alam yon? Your Honor, kasi po alam nga po namin na they are monitored by PAGCOR kasi may license po sila from PAGCOR. Are you trying to tell me, Mayor, na just because they are monitored by PAGCOR, inassume nyo na lahat ng 42 buildings yung operations doon ay minomonitor? I assume, Your Honor, kasi under the PD 771, the authority of the local government unit was revoked, including the monitoring, the control. Lahat po nasa PAGCOR yung authority and powers, Your Honor. Kung nagra-grant po kayo ng permits at iprinisinta yung permit na binigay ng PAGCOR, hindi nyo tinitingnan kung para saan yun lang? Nag-assume na lang kayo na para sa operations ng 42 buildings? Yes, Your Honor, kasi kasi nakatayo na po yung Thai court at nandun po ang first operation nila. Nung tinatayo naman po yung mga building na yan, nandun na po ang PAGCOR. Kaya we assume na they know the construction, kasi po magkakatabi lang po naman. Bakit nyo inassume na alam ng PAGCOR yun? Wala naman sila sa they do not give permits, they do not issue construction permit for buildings to be constructed. Hindi naman po sila nag-i-issue ng building permit kayo po. Yes, Your Honor, they applied for and then yung building permit. pag-apply ng business permit, kayo rin po, di po ba? Yes, Your Honor. Bakit hindi nyo po alam? Actually,
meron din po sigurong coordination lapse between the PAGCOR, the other agencies of the government, and the LGU. Kaya isa po siguro yung pwedeng tignan natin in aid of legislation kung ganito pong involve ang national government and the local government. Kailangan po talagang magkaroon ng full coordination sila para hindi na po maulit itong ganitong pangyayari. Alam mo ito, Mayor, would it be true also that you were supposed to have an extension office doon sa Royal Garden Estate, which is a 150-hectare property? Wala po kaming extension office dun sa area, Your Honor. But in an investigation, you stated that the abandoned structure was donated by the landowner. Yun po sana ang plano na i-donate sa LGU yung building na abandoned. Hanggat nung dumating yung raid, hindi na po nagawa. The building is sira-sira, dilapidated, walang tubig, walang kuryente, walang yung mga tiles, walang pinto, kaya talaga pong hindi po nagawa yung plano na magkaroon ng extension office doon. Kasi ang plano po talaga magkaroon ng extension office not for the Pogo but for the whole area. Kasi marami pong mga business establishment doon. Sabi ko nga po, ang entry exit niya is Angeles para hindi na po sila mapalayo. Kung merong extension office doon na sila mag-deal ng sa mga permit po nila. Pero hindi po nagawa yung ating sanang gustong mangyari na magkaroon ng extension office doon dahil walang extension office, Your Honor. No, walang extension office. Yes, Your Honor. Pero maybe if we will visit there, I will show you the extension office para po makita nyo na talagang hindi po siya talaga magiging opisina dahil hindi po siya nagawa. That's the plan po, Your Honor. Original plan. Yeah. Pero was the donation consummated? Hindi na rin po dahil hindi po pumayag yung siblings, yung anak, yung mga anak po. Sana yun po ang plano, kaso pinagbawalan po kami ng mga anak. 5 kilometers from that place, may ni-raid din ng mga buildings. A 2-hectare restricted compound. Are you aware of this? Not really, Your Honor. Ni-raid ito. Pao, kayo po ba nag-raid dito? I think if you are referring, Mr. Chair, Doon sa mayroong indoor firing range? ano po, ang nag-raid dyan, yung local po, sir. Yung local? Yes, sir. According to reports, Mayor, you did not issue any permit to all of these things. Yan po ay residential area ng residential. Pakisagot lang po yung aking katanungan. Sorry, Your Honor. Hindi kayo nag-issue ng mga permit dito? Construction, yes, occupancy, lahat? Yes, Your Honor, kasi hindi naman po sila nag-apply sa amin. Pwede palang magkaroon ako ng lupa at bahay sa lugar po ninyo na walang permit. Ganun po ba? Kasi yun po ang logic ng kasagutan nyo po sa akin eh. Siguro po dahil naitago nila yung yung construction kasi kung makikita mo po yun isang yung sinasabing White House, kahit dadaan ka doon dahil nasa likod po yung construction o yung ginawa,
hindi mo po makikita yung along the highway. Kaya kung hindi lang po talaga i-apply yung construction, yung permit, residential po kasi siya, Your Honor. Yeah, but lahat po ng construction, kukuha ng permit po sa inyo. Pagkatapos ng construction, hihingi po ng occupancy permit sa inyo. Di po ba? Actually, Your Honor, if I may refer it to the engineering, kasi sa kanila po nanggagaling yung sa building permit and occupancy permit. Sila yung nag-i-issue po. Ang ibig nyo pang sabihin, hindi nire-report sa inyo ng inyong engineer? Siguro po dahil wala ring nai-report sa kanila, sa engineering, So, na there's a construction doon po. Ang sinasabi po nyo, Mayor, yung engineer mo rin hindi umiikot para tignan yung mga nangyayari sa paligid. Kasi sa amin, masipag yung aming engineer. Hindi naman po siguro. Siguro talagang naitago lang po yung construction. When did you come to know about the existence of these structures? Nung pong magka-raid na nagkaroon ng memo si Governor na to check on the baka merong mga pogo po sa area namin. Agad kaming gumawa ng nag-conduct ng joint inspection team. Kaya during the joint inspection team, hindi rin kami pinapasok doon sa area. Kaya sumulat po kami sa aming PNP, PORAC, para sila na po ang mag-conduct ng search. Then they elevated to the provincial. Kaya ang provincial po ang nag-apply for search warrant po dun sa area, Your Honor. In coordination with our Chief of Police. Nag-conduct kayo ng inspection, di kayo pinapasok because of ang sabi ng mga tao, wala po kayong search warrant, di po ba? Yes, Your Honor. Bali, Yes. tinawagan po nila yung abogado nila. Sabi nila kung may search warrant sila. Kung may search warrant kami, papapasukin kami. Pero Now, kung wala, yes. What did you do after that? Wala na? We wrote to our local police. Then dun sa letter po namin, siya yung ginamit nila para makapag ano na po ng search warrant, Your Honor. Yung municipal engineer nyo nandyan, Yes, Your Honor. ano ba ang dapat ano yung protocol na susundin nyo pag nalaman nyo na yung isang property, wala lahat permit? Right, pagka-determine po namin na meron ni construction doon, Your Honor, nag-issue po kami ng notice of violation. Did you issue a notice of violation? Yes po, Your Honor. And signed by whom? Ako po, Your Honor. Ikaw ang may kapangyarihan na mag-issue ng violation? As per po dun sa building code po, yung building official po ang mag-i-issue po ng notice of violation. Sinagot po ba yung inyong kwan? Hindi po, Your Honor. And what would be your next course of action? Yung pong as per po dun sa building code, yung series of notices po, yun po yung ginawa namin, Your Honor. Nasa anong stage na po kayo? Ito po, yung nakapag-issue na po kami nung last violation, Your Honor. So, susulat na po kami niyan, i-report na namin po kay Mayor through the admin po para mabigyan po namin ng panahon kung ano po yung gagawin namin dun sa hindi pag-report po ng owner. Mayor, pagbigay sa iyo ng report na yun, ano po ang course of action ninyo? We'll refer it to our legal team po para kung ano po ang na maybe we can impose penalties po.
for not complying on the building permit and occupancy permit. Thank you, Mayor. Kanina, natanong po kayo ng isang tanong na hindi nyo nakukuha nito, nakokontrol dahil nandyan na po sila bago kayo naging mayor. Actually, hindi naman po yung nandyan na sila. Yung sinasabi po namin yung Thai court existing na po kung saan yung first building po na ginamit nila for the operation of the Pogo. Hindi lang po siya na apply ng building permit and occupancy prior nung pag-upo ko po nung nagawa na po nung hindi pa ako nakaupo. Yung first building. Yung first building, Your Honor. Yes. That was in 2019. That was in 2019 po. And there are 42 buildings. Ang ibig nyo pong sabihin, yung 41 buildings, hindi nyo po alam na tinayo? Alam po namin kasi in-apply po nila ng meron po kompleto po lahat ng building permit, occupancy permit, and kung kailangan nyo po, we can provide you the permit na secure nila at nabigyan namin ng permit. Kasi Mayor, misleading yung sagot nyo kanina na when you came, nandun na mga yon. So in other words, in 2019, isang building lang, all the other buildings were constructed nung ikaw na ang mayor. Yes, Your Honor. Pasensya na po siguro nung ni Kong Dan. Ang sinasabi ko po yung building, yung first building nagawa na po kahit hindi pa po ako nakaupo. According to the reports also, in 2023, nag-conduct kayo ng inspection din. 2023, yes, Your Honor. That's August 25, 2023. Yes, August 25, 2023. With the local police, Your Honor. Yes, pero hindi rin po nyo na-inspect lahat yung lugar kasi nasa guardhouse lang kayo. Hindi po, meron po kaming pinapasok naman po ang aming local police doon. Meron po kaming pictures na nakapasok po sila, Your Honor. Hindi po kayo kasama noon? Our inspection team, hindi po ako nakasama, Your Honor. Kasi ang report sa akin hanggang guardhouse lang sila. That was nung 2024 po. May 3, 2024. May 3, 2024 po, Your Honor. Dalawang inspection yung ginawa ninyo Isang August 25, 2023 at saka May 3, 2024. Apo, Your Honor. Nung una, pinapasok kayo. Bakit kaya nung May 2024, hindi na kayo pinapasok? Siguro po kung baka yun yung ng may-ari sa yun yung kayo po ang mayor doon po. Hindi nyo kayang pasukin? Nagkataon po hindi kami pinapasok, Your Honor. Ano po? Hindi kami pinapasok nga po, Your Honor. At that point in time, May 2024, wala na silang lisensya from PAGCOR. Hindi na rin nyo ni-renew. Hindi po ba? And yet, you're not able to inspect it. Actually, nalaman lang po namin yung wala na silang permit nung after the June 4 raid. So, in other words, Mayor, hindi nyo po ginawa yung inyong trabaho Nakapag-operate sila.
without you being able to inspect kung anong nangyayari? Pumapayag po kayo ng ganon? Your Honor, dahil wala naman pong report sa amin na merong criminal acts dun sa area. Even the reports of the PNP, wala. Mayor, there were 9 bodies, foreign nationals, patay, ay dinap malapit dyan sa area na yan. And you're not aware of that? Walang krimen na nangyari? Your Honor, medyo malayo po yung area kung saan po dinamp yung dito. Dito po sa Manuali and Hacienda area. Pero upon the investigation of the PNP, galing po sila ng Manila. Dito lang po, sa amin lang po nadala, Your Honor. And we can provide you with the investigation of the PNP dun po. Yeah, please provide this committee the IR. Yes, Your Honor. Of that Opo. incident. Yes, Your Honor. Thank you. Thank you po. Mr. Chair, marami pong salamat. Thank you so much. The chair would like to recognize acknowledge the presence of Congressman Janet Garin, and she told me that she wanted to interpolate for another 30 minutes. Unfortunately, lucky for all of us, I said no. Okay. Chairman, Congressman Barbers, please. Chairman, there was already a pronouncement made by the President as to the banning of all POGOs, di ba, yesterday. And it is now time that we put to task TAGCOR to start the ball rolling, ika nga. Now, question, do we still need them in our next hearing? The what? The PAGCOR? The PAGCOR. Do we still need Chairman Altenco to come and join us in our hearing? And, well, I think we need to ask him to be present in the next hearing on Wednesday. Precisely, other members who wanted to have some queries kasi, as Mr. well. Chairman, he has to get the ball rolling, ika nga. And there's a lot of things that he has to do, you know. But I think he's a smart guy. And he can do that, what do you call that? The multitasking. He can do that. Since automated naman yung mga operation na yan he can do that. Anyway, okay, lastly, okay, sa PAOK, ano po tayo? Thursday, Thursday, you will be leading the inspection on Thursday, 9 a.m. SM Mexico, no? So, doon po tayo, tapos coordinate with all the participants doon sa ating inspection. Okay? So to all those members who wanted to be included, please be there at SM Mexico. 9 o'clock. Saan doon exactly? So si Yusek Cruz na lang magko-coordinate to all those members who wanted to participate. So please, those members who are watching or present, if you wanted to join that inspection day, please advise the COMSEC. Your presence will be highly appreciated. You're raising your hand, Mayor Capil? Yes, Mr. Chairman. Doon po sa pagpunta nyo sa PORAC para po maalalayan ko kayo yung sinasabi po namin na entry-exit sa Angeles para lang po mas makita at ma-explain po namin. Mas maganda po siguro if you will allow na nandun po ako, Your Honor. Okay. So we'll be coordinating with you through PAOK, Yes. ano? Para po dun kasi unahin natin yung sa Mexico ba yan? Mexico, then sa inyo, and then probably Banban kung sige, SDS. Yung Mexico kailangan nating puntahan talaga. Kayo ang nag-recommend yan, di ba? Para at least makita natin. Okay? So sige, okay, Mexico at saka PORAC. Sige. Yusek, okay na yun, ano? Hindi, sila On Thursday, 9 o'clock. Yes, sir. This Thursday, yeah. Chairman, sige. How about the LGU of the LGU, Yusek Gilbert, siguro ikaw na po ang magano sa kanila kasi you are the lead of this inspection. Yes, sir. We'll just The mayor, the governor, opo, di ba? Yes, sir. Okay, lastly, you have submitted to us a timeline
a timeline of what happened on June 4. Yun yung raid. Tapos, nung June 6, nagkaroon ng parang communication on a certain, I think, Alvin Constantino or Bong, and there's a conversation between that personality to a personality that is linked to Parmali, no? And they have mentioned a certain General Rodel, no? So we wanted to find out the yung veracity of this report of the timeline that transpired from June 4, June 6, June 11, and June 21. Can you kindly confirm, General Cruz or si Dr. Winston ba? If this conversation can be verified para malaman namin kung yung general na involved dito, Rodel something nakalagay dito. And I don't want to I want to confirm the validity ng report. Your Honor, as of this moment, that would remain to be an unverified report as of this time, no? But you have in your custody that person that have this opportunity to take that photo. The person the actual screenshot. The person who shared to us the document is privy to us. Yes. So privy to you. Yes. So you know the guy. Yes, we can talk to him, sir. Can we invite him on the next hearing to shed light on this? That will be dependent on the person, sir, if he would be willing to be a resource person. But you will be willing to invite him and talk to him, sir. O sige, I'll be talking Pero to... siguro, sir, that would be better in an executive session, siguro. Yes. That is not something that he would Or be maybe we willing. can hide him through, I just wanted to find out if this is true. Because this is disturbing, Yes, sir. Hindi, we cannot kasi screenshot po siya And tapos may conversation and the person that is communicating is so, baka makita, is so popular na nasa Parmali at sila na ayusin na yung mga nasa Porac, alisin na yung mga gamit at i-transfer na yung mga property on Yes, sir. something like that. I guess we have to talk to the person first, sir, as to his Kaya nga comfort sinasabi level ko, of if you have becoming the a knowledge resource about person. it, to invite him here. Yes, sir. Para to shed like since naman ito ay nasa PAOK TF, inyo namang investigasyon to, and I just came across this and we wanted to find out kasi kilala ko to kapag binerify niya tong actual screenshot at sinasabi niya na yun talaga yun, and then malaking issue to. Assuming, sir, that he would verify. But we will talk to the person who shared to us the And information, they sir. wanted to protect their property in that area. According to the conversation, Your according Honor. to the conversation. According to the conversation. And yun na nga, kaya ayoko munang i-divulge muna para at least kasi gusto nilang sabihin dito na ilipat na yung pangalan sa ganyan para at least hindi ma-uncover yung kanyang properties. Opo, pero the persons who would verify that should be the parties to the conversation. Yes, sir. correct. And that's the reason why I wanted to verify kung to sinubmit nyo is true. Yes. Okay, sige, invite that person. Yes, sir, we'll ask him to verify his conversation. Okay, thank you so much. So any other matters that wanted to be discussed? Marami pa raw tayong pag-uusapan but I think 7:30 na po. So sakto tayo, alas 8, makakauwi na po tayo lahat. So we got Congresswoman Majority Leader, Deputy Majority Leader Janet Garin, please. Since no dinner has been prepared, Mr. Chair, I move that we adjourn or suspend. We suspend this hearing until Wednesday next week. And, thank you for hearing that lovely and may I voice. request, Madam Chair, that the hearing of this committee... Mr. Chair, sorry, gutom na Mr. Chair, that the hearing of this committee will not be done together with the oversight of the Committee on Appropriations. Yes, we will make it sure. So on behalf of the Committee on Public Order and Safety, this hearing is now suspended. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.